salamat sa inyong pag-anhiha, pagpakita og suporta kay President Duterte. 100% Giingnan po, ko siya. Vice. Giingnan ako siya nga naamo dinhi sa gawas. Unya niingon siya nga ihatag nga na daw niya kuno sa Ginoo kung unsa may mahitabo sa iya ha. Bahala na so be it. Yang mensahe sa inyo kinangutan naman kog mensahe niya para sa inyo. Kung di lang ta surrender jud ma'am ha. Oo, dili ka mo surrender. Dili ma'am, dili ma'am. Kamusta Naara ka, jud mi ma'am? diri ma'am. Any service nga kaya na mo ma'am. I-fight na to. Love sag ka na mo ma'am. We are also praying for you, not only Of for course. tatay kay. When you are okay, tatay is okay. Okay naman siya ma'am. Health-wise, na-istorya na ko ang doktor and naado sila ginabuhat sa iyahang medications. Dili na daw po kinahanglan ihatag dito sa sulod ang medication kay sila ra kuno ang makalit sa mga tambal. Onya, ang iha lang is ang kaon gihapon, wa gihapoy gana lagi mo kaon so nangayo ko og gatas o prutas available man kuno na sa iya ang gatas ug prutas. Okay ra man siya, hindi siya problema ma'am. Ako pod okay ra pod ko. Okay na lang. Love kay ka na mo. Wapa gyapon ma'am. Ma'am from Iceland. Vice, kamusta ka, God Vice? bless you. I've never been. We're always Just praying. visit there, ma'am. I will tour you around. Yes. Vice Ma'am, from hold. Northern Ireland po. Oh, Lord, oh. Ma'am, pasensya na ka ma'am. Magpabagat lang jud na ma'am. Pagaksa ko kausa ma'am, kausa ra jud ma'am. Oh, this is my house. Dili na makikita natin daw. Oo. Pwede ka magpa-picture? Yes ma'am. Madali lang. Relax lang sa ta, guys. The same But, maayong hapon. Ma'am Inday, gikan pa po Hawaii, Ma'am Inday. Sorry. Asa magkuha mo tindog ko? Di mo ko yung makita po to. Gilang na. Naada rin taga Davao, ma'am. Ma'am, kamusta Thank you, ka, ma'am? Prado, ma'am. At dae, nakita na ka. ma'am, kamusta ka, ma'am? Karon sa imo, ma'am. Okay ra ba ka? Okay naman ko, wala mong problema. Ayaw mong kaguol sa ako ha. Pray man me sa imo, ma'am. Tulong sakto ako. Pray me, pilme. Sakto tulong. Walay make-up. Halata, good sa space mo, Love ka sa Cebu ma'am. Love ka na mo mga Cebuano Fresh ma'am. na fresh. Davao, taga Northern Ireland. Inday, asa Ma'am, pwede ba may mangutana, ma'am? Inday, Na, asa ka? we heard from Attorney Kaufman na nakompleto na daw kuno ang iyang mga legal team. Na daw kuno isa ka Pilipino. Are you confident na madaog na to ni atong kaso para sa atong former president? Siya na lang siguro imuhang pangutan. Very simple. So kay siya man ang ang lead counsel. Kagahapon na ako i-interview na isa ka abogada po. Nagka-okay na mi, nagkasinabot na mi, okay man siya, ayaw man po. Unya, karong hapon pag hapon na meeting, kaya sa interview mo na mga abogado po. Ma'am, laban lang yun, ma'am, ha? Dami para sa inyo, ma'am. Love you ma'am. Isa ma'am. Tika, ipaabot ano po ang naman to nangyari kay sa DP. pakikipag-usap niyo po sa co-counsel last night po? Yes, nakausap ko kahapon. Hindi ko na lang sabihin yung mga pangalan nila no para hindi na hindi na sila magulo dahil mawala yung kanilang privacy at baka i-bombard sila ng mga tao ng mga tanong. Ibigay na lang natin yung pangalan ni Nicholas Kaufman. Hinayaan na natin sila kung gusto nila magpakilala yung ibang mga members ng team. Nakausap ko siya and maayos naman, very intelligent, mataas yung experience na, 19 years na ang experience niya dito sa ICC. Wala siyang ibang experience except ICC. So medyo alam na niya yung mga ins and outs of the court. And binubuon niya ngayon yung mga personnel sa ilalim niya. So ongoing yung mga interviews. And merong meeting na mangyayari mamaya. So ilan po ang kinausap niyo? Isa lang po siya? Kahapon, yes. Ang assistant counsel. Pero ilan po ang bubuo dun sa legal team, defense team po? Initially, 4 of 5. Pero
Depende yun sa kung gaano kadami at gaano kalaki yung trabaho na kailangan nilang gawin. Pero initial lang yung tatlo ang may Ma'am, may sinabi po kasi si Attorney Kaufman na may Filipino rin po. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. Meron talagang Filipino lawyer kasama. Sinadeal Dea po ba? Wala pa kaming nagsi-shortlist pa yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman. Inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero shortlist pa. ICC accredited naman. Likely hindi na. Kasi ilan lang naman yung ICC accredited. But we'll see. We'll see. Depende sa abilidad ng lawyer. VP, yesterday po sinabi niyo po sa mother niyo po ay nag-decision po na pumunta po ng Florida po siya ay makakapasita. Kumusta na po siya? Okay lang naman. Kailan po siya ma'am darating? Nagsabi siya na kahit hindi naman siya makapasok, okay lang. Basta malaman lang daw ni President Duterte na dumating siya at nag-express ng kanyang moral support sa pinagdadaanan ni Pangulong Duterte ngayon. Next week, I think aabot ata siya sa birthday, ma'am. Yun ata yung target niya na makarating sa birthday. VP, may na-receive bang letter si former president aside sa Dutch couple na nagbigay sa kanya from Filipino? Hindi niya nabanggit. Kasi marami kami nag-send. Baka, hindi ko natanong. Okay. Sige lang, tanong ko sa kanya bukas pag bisita ko sa kanya. Tatanong ko sa kanya. Hindi ko yan natanong. Actually, nagpadala din ako ng sulat kasi din. Pero bago lang yung sa akin. Kailangan din po dumaan pa sa box kahit na personal niyo po siya nakikita? Bawal magdala ng kahit anong bagay doon sa Inside. loob. So dadaan po talaga doon sa usual process. VP, meron niyo po ba venue March 23. or gagaling sa Ang time is 11 a.m. No? Yes, ma'am. Oo, ang time is 11 a.m. Ang venue is The Hague. Hindi ko lang alam saan exactly sa The Hague yung gathering. Yes. Maliit lang naman ata na Announce naman, ma'am. Kaya lang, 6,000 lang daw po yung secret muna. That's Hindi namin inano kasi kami yung kasali kami sa pag-organize, ma'am. secret sa atin. Ipaparang yan. Pero tahig lang naman. Yeah. Hindi na kumubutang ang Ang trust ng balita bayan. ko, darating si Hanilet and darating si Veronica. Hindi ko lang alam kung anong dates darating. Really? Sira. Sira. Eh, pagduko-duko niya. Yes, and yung darating. Siguro on the day of the birthday ata. Hindi ko lang sigurado pa, hindi ko pa nakita yung Kung kulong po. Si Congressman Pulong Duterte, wala pa siyang date. Pero may visa na po. Hindi ko pa alam, hindi pa kami nagkausap ni Congressman Pulong. And Mayor Baste hindi na talaga tutuloy. Si Mayor Baste ay parang pagkakaintindi ko sa sinasabi niya pagkatapos na ng election kasi kailangan niya asikasuhin yung campaign doon sa Davao City. Kasi siya na yung nagdadala ng mga konsensya. Ma'am, pasensya na po. Hindi na rin po namin yung reaction niyo po sa sinabi. Nag-live po kasi si Attorney Harry Roque. May sinasabi po siya na, and I quote, talaga naman ako'y taga-sunod ni VP Sara. Susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. Kita niyo nga, sumunod ako sa kanya sa unit team. Ano nangyari? Pwede po ba kayo mag-react sa sinasabi po niya? Hindi ko anong context ba ito? Oo nga po, baka sumusunod lang po siya sa inyo. Tapos meron din po siya sinabi kasi na minsan natatakot ako sa iyo, VP Kaya minsan may gusto kang gawin sa tingin ko, di ako sang-ayon, di ako makapagsalita.
Di ko sasabihin kung ano yan, pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat. Meron siyang ganong sa live. Or napapag-usapan niyo po ba ito na? Siguro tanong nyo na lang yung context. Correct. Kung ano yung sinasabi. Pero you don't wish to comment on it anymore. Kasi hindi ko alam kung ano yung konteksto ng hindi ko alam kung anong konteksto ng sinasabi niya na may dalawang pangyayari. Hindi ko alam kung ano yung dalawang pangyayari. Siguro mas maganda kung tanong natin siya kung ano yung dalawang pangyayari. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Vivi, comment po, kasi regarding po kay Senator Bato, na meron po siyang sinabi na kung sakali pong lalabas yung warrant pa para sa kanya, mag-ano po siya, he will go on hiding. Meron po ba kayong comment doon? Well, yung ganyan kasi desisyon niya ng personal decision ng tao ba kung ano yung gusto niyang gawin sa mga kinakaharap niya na problema. Wala na siguro as a person kasi ang prinsipyo ko is kung saan masaya yung kaibigan ko ay kung ano yung desisyon niya, saan siya masaya, komportable doon sa kanyang mga desisyon, susuporta lang Oh, that's true. as a friend. So, ganun yun sa akin. So, hindi naman niya ako abogado, hindi naman ako kaparte ng kanyang grupo sa mga nag-a-advise sa kanya. So, kung yun yung personal na decision niya as a kaibigan niya, respeto niya. DP, nakausap niyo na rin po ba si E.S. Medaldea? Natanong niyo na po ba kung kamusta na po yung kalagayan niya? Bago ako bumisita dito sa detention center, bumisita na ako kay attorney procedure pero nasa hospital pa rin siya. Okay. I'm doing therapy na yung next of kin tomorrow. So that is one less worry sa akin. Kasi may family member na mag-asikaso sa mga Ano naman na po yung procedure? Yun po ba yung paglalagay ng stand down? hindi ko ba sabi hindi ko alam kung sinabi na niya tanong na lang natin si E.S. Medaldea kung ano yung procedure. Ma'am, nakausap din po namin si Senator Robin kasi ang nabanggit po ni Senator ay may bilin daw po palagi si E.S. Medaldea kasi kahit daw po nakakonfine na siya, kahit daw po nandun sa hospital, ang una pa rin daw po niyang inisip si dating Pangulong Duterte. So, nung nakita niyo po ba si E.S. Medaldea, meron din po ba siyang sinabi sa inyo na bilin? O meron po ba mga gustong ipagawa sa inyo si E.S.? Meron po ba gano'n? Wala siyang bilin sa akin. Napag-usapan lang namin yung kanyang health condition. Yun lang yung and successful naman yung procedure. And then, kung ano yung mga advice. Okay. Ma'am, question din po sa Pilipinas naman, ma'am. Kasi meron po mga sorties ng PDP na meron daw po na-cancel. So, meron po bang impact yung absence ninyo sa Pilipinas, ma'am, dun sa ongoing po na sorties ng PDP? PDP laban, sorry. Wala, kasi hindi naman ako member ng PDP, no? So, hindi ko alam yung schedule nila. So, hindi yung absence ko yung kabilang ng mga cancellations nila. Hindi ko rin alam kung bakit may cancellations. Birthday ko ni Katin. Nagsisigil po ba sa kanya na malapit na yung birthday niya? O meron din po ba siyang birthday wish na nais iparating po sa mga taga-support ko? Hindi ko pa siya natanong kasi makikita pa rin naman na kami bukas next week no bago mag-birthday. Pero hinulog ko na yung birthday card ko just to make sure na make sure na makaabot siya before March 28 or March 27. Tatanong ko siya kung ano yung mga thoughts niya about his birthday. Tsaka po, BP, kasi di ba first week po since ng pre-trial hearing po ni last week, di ba? So, nabanggit po ba rin niya yun sa inyo na parang ano ang kanyang mood or feeling? Kasi since 1 week since nang magpakita po siya via live stream dun sa court. Wala naman.
kanina lang, sinasabihan siya ng doktor na kung pwede ay maglakad siya more. And then, sabi ko sa kanya na baka pwede na siyang mag-request na maglakad sa labas. Yung allowed sa kanila na maglakad sa labas. Sabi naman yung doktor na pwede na siya mag-request ng ganun siya, security. And then, sinabihan namin siya, niremind namin siya na kung pwede, mag-start na siya ng exercise niya. VP, may reaction ba si former president sa overwhelming support ng mga Pilipino all over the world sa nangyari sa kanya? Sinabi lang niya that the country will get worse and worse. Sabi niya. Dahil clearly daw, fractured yung governance sa ating bansa and disgruntled yung mga tao. So, that's what he said. Worse and worse and fractured governance and disgruntled. Parang yung sinabi niyo po, VP, na kahapon na mag-uusap po kayo ng mga Dabawenyo para mag-plan kung ano po yung gagawin para mapauwi na si Presidente. Kailan po yung mangyayari? Pag nandun na po ba kayo? Or meron na kayong mga initial talks right now while you're still here para maplano na po? Wala pa. Iwan ko na lang kung gusto nila pag-usapan na ngayon, iwan natin yung doon kasi may mayor naman sila, may vice mayor naman sila, may mga konsehal naman sila. Hindi ko pa matutukan yan ngayon kasi kailangan ko lang buuhin at tapusin itong sistema dito sa The Hague. At yes, ang next na pag-uwi ko sa sa Davao ay sa election day pa dahil bumoto ako sa Malala. Dito po sinabi niyo po kanina, sinabi po nila na so be it. Ano po yung mensahe niyo po? So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, ipagpasa Diyos ko na yan lahat. Ano ba sinabi niya? Ipagpasa Diyos ko na yan sa lahat. Kung ano mangyari sa buhay ko. So be it. Ang hirap mag-recall from memory. Yeah. Kasi ang Pero paper and pen doon sa loob. parang ibig sabihin po ba nun, parang kumbaga parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas? Meron din po kayong sinabi. Sorry. Paano siya? Hindi naman ganun. Sorry po. Nagtatanong lang po. Relax guys, relax. Relax. Sinabi na sa Senado po, na Enjoy lang tayo. Relax na mababalik muna. sila Duterte sa Pilipinas. Relax guys, relax. Ang nagsabi nun, yes. Meron po ba kayong ibig sabihin doon na sorry, pasensya na po Okay, kayo. no worries. Nagtatanong lang ako, nagka-clarify lang po ako kung ano pong ibig sabihin po. Ang ibig ko sabihin nun is yung discussion kahapon sa Senate hearing. Opo. Meron silang discussion kung tama ba ang ginawa, hindi ba tama ang ginawa, illegal ba ang ginawa, illegal yung ginawa. Sabi ko nga, it was an extraordinary action. So, kahit na anong pagtatalunan nila doon, whether it was a kidnapping, it was an extraordinary condition, it was correct or not, hindi na nila bubalik yan. Sinanggi siya sa loob. Hindi nila yan. Ibalik doon. And the only way na makalabas siya is through the system. Inside the ICC. Yun yung ibig. Pero confident naman din ang buong pamilya and the legal team. Buong Pilipinas confident. Buong mundo. Best siguro if you ask Attorney Kaufman. Yun. Talaga ang buhay mo. Yeah. Ang kalag na. BP, kami Relax lang ta guys. Relax. First of all, ipaabot ko, BP, na lahat ng European country, para i-recognize ko rin yung mga malalayo, taga Norway, taga New Zealand, Hawaii nandito, Northern Ireland po. Ireland. So lahat ng European country, i-mention ko para malaman na nandito talaga. Every day yan nangyari kasi since dumating si PRRD, dito ako harap. Protestor. Ano ba? Ano ninyo? Yan ang ipaabot ko para malaman din niya. Like, tulad ngayon, ngayong araw na yun, March 21, Friday. Sulat siguro natin, March 21, Friday. Tapos lagay niyo yung mga pangalan niyo. Tapos ihulog niyo na lang dyan sa... Alam niyo na yung post. Ginawa namin ngayon, ma'am. Ginawa namin ngayon.
Ginawa na. Yung yellow box. Late kasi kayo. Nandito ba si Nenita? Kami BP yung organization namin, United Filipino-German International. Alam mo na yung BP Betty Prado. Oo, ako, taga Davao ko. Alam mo na kung sino. Alam na. Ganda siguro na, ano yun ba? Every time na mayroong nandito, maglagay na, magdala ng paper and envelope, sulat yung pangalan. Attendance, ma'am. Ipaabot, BP, ipaabot dito dahil yung ibang mga members talaga namin sumasakit na yung tiyan dahil sa problema, umiiyak pa yung mga, sabi ko kayo maniniwala dyan sa mga fake news dahil yung paninira, sumasakit na yung tiyan nila, dahil lang nag-commission sa consummation. Ngayon, ipaabot ko ngayon, BP, na maganda yung okay yung ni PRRD kasi talagang grabe. Ikaw mo, Bebo, tana ba sa sulod Relax, kanina relax, day about relax. sa kuan bitaw ka naman to question yesterday I think or the other day sa imuha kung pwede ba maghatag og pagkaon kang tatay bitaw. So nangutan ako sa sulbutan man ng mga nasa tubangan kanang pwede daw bisan gamay nga buka ni face or anything nga imong gusto isot sa imong heart nga ihulog lang dito pero food is not allowed na makonta kay naaman daw tinuod ba VP na daw listahan dito sa mo bisita bitaw kung nai-order na pagkaon si tatay nga something yung nana. Naigisulti ang guard nga ingon na VP. Listahan sa bisita. No. I think kanang kung order bitaw, Murag menu? umurag something ana VP. O naa siguro. Kay basin para si tatay taon mapatuyangan bitaw kung gusto siya rice, murag pwede siya mo kuan. Inom na ko siya. Gusto siya mo inom og Lola Zero. So, painom na ako siya. Murag mo ito yung first time ata niya nga nakainom. Sugat ng gabot siya dito. Pero why cola VP? Why coke? Wala kay mo coke. Ana kainom sa coke zero? Maayo di ay ni. Nangutana ko sa iya ha, doon na ba kanon, doon naman day kanon. Ay salamat taon eh. Nangutana ko sa Magluto mig bulat. kung saan sud niningon siya mura daw Spanish. Mo request lang gyud siya Ma'am VP nga ipaluto-luto ang kanon kay ang Dutch baya nga rice is tagudtod. Oo, yun. O kasi may patso in town si presidente oy. Gahi. Hilaw VP. Oh, tagudtod ito ng rice dali. Si former president po ay lawyer po. in Sa that mga process. kabayan, pinaabot ko na. Saan po ang extent ng pagtulong niya po doon sa defense strategy? Meron po ba siyang access doon sa meron po ba siyang let's say mga libro na binabasa doon na may kinalaman sa legal, sa ICC? Nabanggit po ba niya ito sa inyo? Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila ng lawyer. Kasi wala akong privilege sa communication. So, nakikinig sila. Nag-guard na nakikinig sa tapos nire-record yung conversation. So, hindi ka communication about defense. Yes, legal matters doon sa loob. Ang pwede lang makipag-usap sa kanya ng confidential legal matters is ang lawyer kasi yun lang ang merong privilege or communication. So ang All five can visit anytime kapag halimbawa buo na and they start next week. Ayan ang hindi ko alam na kailangan niya tanongin si Nick Kaufman. May sinabi rin po kasi si Attorney Kaufman that he is an excellent prosecutor. Tapos sinabi niya maybe he can teach the courts here how to do The ICC. how to prosecute. Well, yes. Oo, gano'n naman lagi mag-isip pa si Pangulong Duterte. In relation to that, sinabi niya pala niya kanina. Sabi niya sa akin, buti na lang pinilit kita maging abogado. Dahil alam ko na mangyayari sa akin ito. How did you feel about it? Nagpasalamat din ako sa kanya. Sinabi ko naman na yan dati pa. I think pangatlong beses na ito na yan yung greatest gratitude ko sa aking ama na pinilit niya ako maging doktor or abogado. Dalawang choices lang binigay ko. Kilit po ba or in-encourage po kayo? Pinilit. Kilit po. Hindi ba ilalagay mong halaman? Pero minahalin nyo rin yung profession eventually. And you appreciate it. Yun na, yung sinabi niyo. Salamat kayo. Napapadali sa akin na naiintindihan si Nick Kaufman. Naiintindihan ko lahat ng pinag-uusapan nila. Hindi ako nawawala sa mga kailangan namin i-discuss. And then naiintindihan ko din yung proseso na kailangan gawin. So,
That was the comment of Attorney Kaufman sa iyo, VP. On that point, napapadali yung pag-asikaso sa pagpapalabas sa Kayo, VP, anong wish niyo po para sa inyong ama sa kanyang kaarawan? good health. Kasi 80 years old na siya. Oo, eh. true. Yes. And masakit yung tuhod. Yeah. So, I wish him love. Hindi na siguro yan, ang dami na kasi Marami na siyang madami maapaw na marami nang parating. comfort lang. Comfort, good health. VP, meron po akong dalawang follow-up. Ay, sorry. I think he doesn't mind na nandoon siya sa loob kasi alam naman niya na ano yun, kaparte yun nung sinabi niya na gagawin niya, harapin niya yun kung ano man yun. Kaso. VP, meron po akong dalawang follow-up questions na sinabanggit po ninyo. So, yung unang follow-up question po regarding sa communication. So, sa inyo po, pagdating po sa communications ninyo, more on kinukamusta niyo po yung kalagayan ng dating Pangulo. And then, kapag dating po kay attorney po, legal strategies mo ang... Oh, yes. So, gusto ko lang po ma-confirm yun. So sa inyo po, ang mga galing po ay mga updates sa kanya sa loob kung kamusta po siya, kamusta ang kalagayan niya. Tama po, ma'am. Apo. Yes. Nakakapag-usap kami about legal strategy in codes. Kasi nga, makikinig lahat ng sinasabi yung pinag-usapan namin, nire-record at pinatranslate at pinag-support. So, nag-usap kami in codes in Bisaya. Tsaka, ma'am, maglalakas loob na rin po akong tanongin. Kasi nabanggit po ninyo na nagpapasalamat po kayo na sinunod po ninyo yung pagpilit po ng dating Pangulo sa inyo na maging abogado. Magbabalik lang po ako dun sa 2022 election kasi nabalita naman po namin na ang inyong ama po ay ayaw po niya kayong patakboy na VP. Meron po, ngayon po na nangyari sa kanya po ito na nandito na po siya sa ICC. Yun po ba ay, kumbaga parang yung desisyon niya ay parang sinabi niya sa inyo na advice ay pinagsisihan po ba ninyo? Pinagsisihan po ba ninyo yun, ma'am? Hindi, wala naman siya sinabi sa akin na huwag kang tumakbo-VP. Opo. Wala siyang sinabing gano'n. At ang sinabi lang niya is huwag kang tumakbong president. Wala siyang sinabing huwag kang tumakbo VP. Ang sinabihan siya na tatakbo akong VP, sabi niya, hindi na kasasali dyan, kayo na VP, do you have a message to all the Filipinos na sumusuporta sa iyo, sa former president? Kasi sobrang mahal-mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte, lalo na ikaw. Do you have Oo, napakalaki ng pasalamat ko na nandyan yung taong bayan dahil na napapaabot namin ang aming mensahe at napapaintindi namin sa lahat kung ano yung mensahe sa pamamagitan ninyong lahat. Kasi lahat ngayon nasa social media na, so napapalabas na yung mensahe namin. Napakalaking tulong nun. At marami ang nagdadasal. Napakalaking tulong din ng dasal. The powers of prayers cannot be discounted, especially in times of hardship. And then nagpapasalamat din ako dahil syempre alam niyo yung pinagdaanan nung paninira sa pangalan ko, ha. Hindi yung sa Duterte but yung sa akin mismo. Paninira nila sa pangalan ko sa Duterte. Pero nandiyan pa rin yung tiwala at kumpiyansa ng mga tao sa akin na naiintindihan nila na hindi totoo yan at paninira lang yan and of course political lang. This is all about, as I said, the 2028 presidential. And we will be there to support you, VP, should you decide to run for president? Yan yun talaga. Politika. Ang daming tao na gusto Pangulo. Dami nila. Ikaw lang ang deserving VP. The world is waiting for you. Yes. Ang dagan kag dili day mo, suporta mi day pero mag-angkod jud mi nga dagan ko day. Magbukod lang gud mi day, magbukod lang para Bohot niya po ni VP, oy. VP, other question po ulit tungkol naman sa mga Pilipino. Kasi
di ba mga ilang araw niyo na rin po nababanggit na kapag pumibisita po kayo dun sa loob, lagi pong sinasabi sa inyo ni former president na pinauwi na po niya kayo. Ito po ba ay isang bilin din or isang pong advice na susundin niyo na tutuparin ninyo na uuwi po kayo? Nasabi ko naman na yan nung unang interview, no? Inaayos ko lang yung sistema dito sa Hague. Tapos babalik ako ng Pilipinas. Ayusin ko na naman yung sa impeachment case ko. And then, balik ako sa office namin. And then I just go back and forth sa opisina, sa impeachment, and dito sa LCC. Thank you. Madaling bagay lang yan sa akin. Madali. VP, salamat talaga. Salamat. Pwede tayo umurong. Yes po, walang problema. Walang problema, VP. Sandali, yung sanga, Wait, relax lang. matamaan si Relax, Bibi. guys. Yung kahoy, huwag yung baliin. Relax, guys. Relax, guys. Relax. Wow.